We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Huwebes. Usa patay duha ka batan-on samdan human gipauwanan og bala sa Liloan, Cebu. Operasyon sa Cebu City Hall nagpabiling normal taliwa sa suspensyon kang Mayor Mike Rama. Duha ka mga sakyanan nalahos sa daplin sa baybayon sa lungsod sa Garcia Hernandez, Bohol. Og mga tinun-an sa Mandawi City Science High School mo representar sa nasod sa International Science Competition. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Og live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Usa ang patay ug duha ang nasamdan sa pagpamusil kaganinang kadlawon dito sa Barangay Yati, lungsod sa Liloan. Mga batan-on nga nagtambay lang sa dapit ang nabiktima. Ano yung report ni Nico Sereno? Nabulabog kining grupo sa mga batan-on nga nagtambay gawas sa convenience store sa Barangay Yati, Liloan. Dihang gingong giduol sa mga suspitsado nga nakamotorsiklo dayon pamusil. Nahitabo ang insidente pasado alas 4 kaganihang kadlawon. Daling gitabang ang mga nakaangkon ug samad pinusilan. Tulo ang naigo sa maong pagpamusil, mga lalaki nga 18 ug 17 anyos, dayon usa ka babay nga 16 anyos ang pangidaron. Gidala sa ospital ang mga biktima apan didto nakabsan sa kinabuhi ang babay nga naigo sa dughan. Natay dagan mga anggulo, pwede personal grudge, pwede sa siguro kining love triangle or gang war. So either na mga possibilities. Posibleng paregla ra gyud to, murag random lang ang ilahang, murag ang ilahang tuyo lang gyud kay kato lang yung grupuha, murag sa kinsa lang. Sa amo lang assessment. Sa usa ka CCTV footage nga nakuha sa insidente, makita pa ang suspitsado nga naka-helmet nga miduol sa mga nagtambay. Yanong namusil ug misibat pagkahuman. Matod sa kapulisan, mga 5 ka motorsiklo ang mihunong, ang ubang motor dunay nangangkas. Maong giban-abana nga mga 5 ngadto sa 7 ka tawo ang responsable. Padayon pang giila sa kapulisan ang mga suspitsado sa krimen. Sa crime scene, dunay moabot sa 18 ka empty shells ug 2 ka slugs sa wa pa matino nga klase sa armas ang na-recover. Ongoing ato ang at pursuit para once na ma-identify na gyud namo ang isa gyud ang mga perpetrators ani, pwede na to masikop. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mo palabang og ordinansahon ang lungsod sa Cordova aron maumintuhan ang kasamtangan nga environmental fee nga gipatuman sa LGU sa mga mag-island hopping. Kung pila ka atong masayran sa live report ni Luan Mirondina. May. Lan anaalang sa 15 o baka 20 pesos ang posibleng ipatuman nga environmental fee sa lungsod sa Cordova sa mga mag-island hopping. Ubos sa gipatuman nga revenue code sa Cordova sukad niadtong 2016, matag transaction sa LGU adunay 10 pesos nga environmental fee. Kini usab ang gipatuman karon sa nagduma sa Roro Port sa Cordova sa mga muagi sa naasoing pantalan aron mag-island hopping. Gawas ni ini, may 2 pesos usab nga toll fee sa matag pasahero. Mato ni Councilor Lemuel Pugoy, Chair sa Committee on Environment ug Chair usab sa Committee on Finance, Budget and Appropriation nga ana-ana karon sa first reading ang ilang himuong amendment sa Revenue Code. Ubos ni ini, naglaraw silang mupalabang og nilahi nga ordinansahon alang lang sa paggamit sa Roro Port. Under the Local Government Code,
every 5 years pwede siya i-amend para makasaka siya o maka-rate mo og higher. But the rate should not be 10% higher than the rate in the previous revenue code. Naman na siya na ay principle sa taxation, di siya pwedeng excessive. Gipasabot ni Konsehal Pugoy nga ang mahipos nga pondo gikan sa environmental fee sa Roro Port gamiton sa maintenance sa naasong pantalan. Kasamtangan karong gipalambo ang terminal area o giayom-ayom ang agianan sa mga pasahero. Hinuon, way labot sa pahamtangan sa pag-aumento unya sa environmental fee ang mga pasahero nga para sa Bohol. Among plano 15 man sa euro, 10 man ron, among himong 15 para dili excessive or 20 ba. Excessive rasad kung higher 100 is excessive. Naamong butangan og environmental fee kung island hopping ka ng mga tourist boats ron. Sukad gipatuman ang usa ka gatos ka pesos nga environmental fee sa dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa tanang mga water sports ug island hopping activities niadtong Mayo 1 nabantayan nga ubay-ubay na ang miusab sa ilang rota sa island hopping. Inay sa mga islet sa Lapu-Lapu City, dito na ang uban nag-island hopping sa Hilutungan ug Nalusuan Island sa Cordova. Base sa record sa Municipal Treasurer's Office, nabantayan usab nga misaka ang collection sa Roro Port karong buwana itandi sa samang buwan sa miaging tuig. 75,000 pesos ang total collection sa Roro Port sa tibok buwan sa Mayo 2023. Apan ning unang siyam pa lang kaadlaw sa Mayo 2024, miabot na sa 181,730 pesos ang total collection sa Roro Port. Sa talaan sa Tourism Office sa Cordova, mo-average na usab og tag-1,000 ka mga lokal ug langyang turista ang mogamit sa Roro Port matag holiday ug weekends. Sa pagkakaron, may gipatuman ang lungsod nga environmental fee nga 25 pesos matag usa nga mga ligo sa dagat sa Bantayan Bay. Ang dapit ang kaniadtong gipamutangan sa mga floating cottage. Ang naasoyng environmental fee gamiton sa pagmintinar sa kalimpyo sa palibot ug aron maprotektahan ang mga bakaw niini. Samtang lahi usab nga environmental fee ang gipatuman sa lokal nga kagamhanan alang sa mga mag-diving ug mag-snorkeling sa sanctuary sa isla sa Hilutungan. 100 pesos ang environmental fee nga gipatuman sa maong dapit. Lan sa mga manukad sa Roro Port sa Cordova apan adto mag-island hopping sa mga islet sa Lapu-Lapu City, matud sa Lapu-Lapu City LGU, mas maayong mubayad na lang daan sa usa ka gatos ka pesos nga environmental fee adto sa Marigondon Port o baka sa City Treasurer's Office kay may mga sakop sa bantay dagat sa Lapu-Lapu City nga maka-monitor kanila. Kung mapakya sila paghimo nini, hayan pahamtangan og penalty ang mga boat operator. Lan? Okay na, salamat Luan Merondina. Hangyon sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority ang DPWH sa pagsusi sa mga libaong sa Cebu South Coastal Road hinungdan sa disgrasya. Anang report ni Femari Dumabok. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga bisan ko na humana pag-rehabilitate sa DPWH ang parte sa CSCR dool sa eskina sa Oldog Street. Apan nabantayan nilang adunay bahin ni ining uneven road surface o bahin sa daan nga nalupyak. Usa nini mo'y hinungdan sa pagkalamba sa usa ka motorista gahapon sa buntag nga nagsubay sa daan habig sa barangay San Isidro. Gingong nakalitan ang 32 anyos nga motorista nga padung-unta sa Southern Cebu sa lawom nga bahin nga daan sa CSCR. Sa kakalit sa iyang pag-brake, wa na niya makontrol ang manubela og natumba. Gitabang sa Talisay City Emergency Response Team ang motorista og luwas ng kahimtang nga nadala sa tambalanan. Gilagway ni Tumulak kay kaduhang self-accident na kini nga natala gahapon sa buntag tungod sa bati nga daan. Among gi-call ang attention sa DPWH tungod kay ang katong maong disgrasya is wa say kontra pero self-accident unyang hinungdan tungod kay uneven road surface. So doon ay portion sa daan dito nga ni ubos. Kahinumduman nga sa miaging Semana Santa, gi-rehabilitate ang 200 metros nga parte sa CSCR. Amo sang ipa-inspection nila and then sila na mismo mo muhimo sa mga recommendations kay under pa man sa ilahang jurisdiction ang maong area. Oba ni Cleofer Lumaya, Gogrod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Gikalipay sa Archdiocese of Cebu ug sa kamahanan sa lungsod sa Bulhuon ang giluwatang desisyon sa National Museum of the Philippines
nga ibalik na ang mga pulpit panels sa simbahan sa lungsod sa Buluon, habagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Base sa official statement nga gipagawa sa NMP, giaprobahan ang rekomendasyon sa pag-uli sa pulpit panels ubos sa mga kondisyones. Apil na nini ang pagsiguro nga maampingan o mapreserbar ang giisip nga National Cultural Treasure o kandidato gani usab kini sa UNESCO World Heritage Inscription. Gimanduan usab sa board ang Director General nga mopahigayon og diskusyon uban ang Archdiocese of Cebu sa labing dali nga panahon. Ang naisong kalambuan gihangop sa simbahan ug mga opisyal usab sa lungsod sa Bulhuon. Malipaliw niya, mabalik na sa Buluon ng pulpit panels. A test of faith and gidugid sa mahal na biring ng atong pangadji. So atong kanong yun, atong strengthen mo ba ang atong relationship sa Ginoo? Such gesture of the National Museum proves a lot of things, no? And good things as well. Una, it's not only recognizing the rightful claim of Bulbuon as the rightful owner, but it is also a duly recognition of the voice of the community in their pursuit for the valorization and the management and the protection of their own cultural assets. Langoy sa Pangandoy ang gisubay karon sa usa ka 13 anyos nga lalaki gikan sa Aylot Barangay dito sa lungsod sa Cordova nga makadughit og bulawang medalya unta sa nagpadayon nga Sivira 2024. Ato siyang ilailahon ug sudlo nato ang iyang damgo pinaagi sa akong report. Siya ang 13 anyos nga si John Boyla Mingito, tinun-an sa Hilutungan Elementary School sa Aylot Barangay, Hilutungan, lungsod sa Cordova. Nga naabtan ako nga nag-warm up sulod sa Cebu City Sports Center. Kini alang siyang tinguha nga makadughit og bulawang medalya sa 50 meters ug 100 meters breaststroke events sa Sivira 2024. Gusto ko makadaog. Luyo sa Pangandoy ni John ang istorya siyang kinabuhi sa isla. Ika-11 siya sa 14 ka managsuon, diin pagpanagat ang panginabuhi sa iyang mga ginikanan. Lisod matud pa ang iyang kahimtang sa isla, ilabi na karon nga nasinati ang krisis sa tubig nga nagdugang sa gipas-an nilang kalbaryo. Labaw sa tanan, ang hagit sa kaugalingon niyang pamilya ang nagtukmod kaniya nga sayo nga nigamit sa iyang kusog sa pagpanginabuhi. Manguha siya kinason, unya akong pangutanan pila ka kilo imong kuha usahay 2 ka kilo nya ibaligya niya tag 70 per kilo. Ako siyang pangutanan unsa ni mong kwarta ipalit og bugas. Kay maninguha pa siya siyang pamilya pas mo eskwela pa gyud. Ang inyong panginabuhi dito sa isla unsa man kumusta man? Nagat ra ang klase. Lisod mo dito sa isla? Lisod man. Nganong lisod man ko? Wa may pimitaon kwarta. Ang kalisdanan ang nahimo niyang inspirasyon nga mamahimong bantugan sa natad sa langoy. Diin nagamit niya ang iyang katakos isip island boy. Gani una siya nakalangkat og gold medal sa provincial meet nga tinguha niyang mausban karon sa Sivira Meet 2024 o sa palarong pambansa. Ang iyahagin ko sa breaststroke, katong breast gyud mao niyang na kuanan sa gold. Pila man ka oras imong langoy-langoy? Malangoy may ka alas 12 yung mahuman ka hapon. Yung mga alas 12 niya, musawap ng adlaw, ano? Hindi, umay klase ka na buntag sayo. Si John, apil sa mga Pinoy Bisantos nga mga atleta ug delegado sa DepEd Cebu Province Division nga nakatampo na sa napupo nga gold medals diin kasamtangan nga nalakip ang lalawigan sa Sugbo sa top 10 ranking. Number 1 consideration for the success of the swimmers is their interest training. We conduct also training and preparation of this Sivira. Kasamtangan nga gipahiluna ang Cebu Province Delegation sa Cebu City Don Carlos Gothong Memorial National High School. We have all the support man and narapod mi mga tao nga naglihok diri. Matag atleta nga ni Salmot karon sa Sivira 2024 nagbaon sa ilahang tagsa-tagsa nga mga pangandoy, makadughit og bulawang medalya. Regardless kung asa man sila nagikan, basta inubanan kini sa hugot nga paningkamot og determinasyon, ila kining makabot. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo.
Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nagpabiling normal ang sitwasyon sa Cebu City Hall bisan pa man sa gipahamtang preventive suspension kang Mayor Mike Rama sulod sa unom kapuan. Sayran nato ang sitwasyon. Pinagi ng report. Normal na gyapon ang sitwasyon sa Cebu City Hall karong adlaw. Din padayon nga naghimo sa trabaho ang mga empleyado sulod sa City Hall. Samtang nagpaabot sa pagbalik ni Mayor Mike Rama gikan sa kauluhan. Ang City Administrator, Attorney Colin Russell, usa sa gipahamtangan sa preventive suspension nga nahinabi sa mga tigbalita pinaagi sa telepono. Nagdumili siya sa paghatag siyang habig, samtang wapay madawat nga kopya sa suspension order. Apan, mato niya, padayon ang ilang duty sa City Hall. Far, wala may affected. Continue ta sa ato ang mga trabaho nun, diha, no? So, dili na siya mahimong rason kay dili man gyud sana siya rason. Kay kung wala na siya, wala ka na hibaw, so wala gyud na. Giadto sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang City Assessor's Office kansang head og masakop na lakip sa suspension order apan wa maatubang kay matud sa mga staff dili kuno available. Samtang wa mahinayon ang gikatakda untang media conference sa mayor ganinang buntag sa wa matino ang hinungdan. Hinuon sa iyahang nahaunang interview, gipadayag nini nga wa siya kasayuran sa kaso ug wa pa usab siya magkadawat og kopya sa suspension order. Gisalig na niya siyang mga abogado ang tanan. Samtang nakugang si Vice Mayor Raymond Alvin Garcia sa gihulagway niya nga kalit nga panghitabo. Andam na matod pa siya sa paghimo siyang responsibilidad kung siya na ang matudlo nga mudumala sa dakbayan kung mapatuman yun ang suspension order. Si Garcia ang atua karon dito sa kauluhan. When we took our oath as Vice Mayor of the City of Cebu, one of the duties and obligations there is to function as mayor in case of the incapacity, either temporary or permanent, of the mayor. You know, so of course, I am ready. We have to all be ready and we have to unite. Samtang, wapay nadawat nga kopya ang DILG sa suspension order og sa pagpatuman nini. Wala man kapag may naka-resipa pa itong letter pa po for implementation. So most likely, dagway, I don't know kung asa gikanaki ipadala sa ombudsman pa sinapa sa central pa. So kung wala may directive, wala may basis po sa implementation. Managlahi usab ang reaksyon sa mga tao sa suspension ni Mayor Rama. Good food. Okay. Amo na itong mayor, sir. Palantay kasultian na, sir, ay kay. Ang imo trabaho lang. Trabaho lang tag. Sakit po, pero amtay mahimo. Kaya di man kita nagbuot. Mag-uol sa diya ta kay labi nag-share atong kwan sa atong syudad sa Sugbo. Samtang adunay pasangil ang upat ka mga reklamante nga adunay nang hasi kanila hinungdan nga wauna sila mo report sa ilang trabaho. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Tulog ka kilo siguro ang syabong ang kandidato ga 20.4 milyones pesos ang nasakmit sa masakop sa Lapu-Lapu City Drug Enforcement Unit o City Intelligence Unit sa gipahigayang bypass operation sa sitio Kapaping, Barangay Basak, pasado alas 10 kagabi. Subay nini nasikop usab ang duha ka mababayeng suspitsado nga nagedad og 44 anyos ug 26 anyos. Ang 44 anyos sa babaeng gitumbok nga budigira. Samtang ang 26 anyos ginahong runner sa illegal nga drugas. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office nga makabaligya ang duha ka mga suspect ug tag duha ka kilong shabu matag semana. Naglihok sila sa Tibok Central Visayas ug pipila ka bahin sa Mindanao apan gikatahong gikan sa Region 8 ang source sa illegal drugs. Lakip sa gisusi karon sa Lapu-Lapu City Police
kon giunsa sa pagpalusot ang illegal nga drugas sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Gikan sa Region 8, nabantayan sa mga operatiba ang mga kinilo sa Iroang Shabu. Gisulod pa og potos sa usa ka parcel tracking company. Sa pagkutlo ni balita, wa pa makuhae sa habig ang duha ka mababaying tinakpan. Local transport dili man pareha itong mga uban na makuha is mga Chinese nga mga karakter. Kato is ang local gid nato nga tracking company na didto. Mana atong tanawon ron og matrack nato sa tracking nilang grade tracking number, matrace gyud nato asa gid ang gikan to ang atong item. Naalarma ang matrabahante sa usa ka construction site tungod sa pagsilaob sa usa ka backhoe samtang gigamit kini sa paghimo og karsada sa barangay Ipil sa Ormoc City alas 10 niadtong Martes sa buntag. Gimaneho ang backhoe ni Rico Aying. Hingkod ang paniwigon, gingong mibuto ang battery sa backhoe nga nimutang sa ilahom nga bahin sa heavy equipment nga hinungdan sa pagsilaob nini. May nalang kay adunay masakop sa Ormoc City Fire Station na naka-standby sa dapit maong nakaresponde dayon sa pagsilaob sa backhoe. Awhang sa kamamiruhan nga maordinaryo man nga sakyanan o heavy equipment, mas maayong susihon ang kondisyon ini sa dili paggamiton aron kalikayan ang aksidente. Waray na angol sa nahitabong sunog. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Mga estudyante sa Mandaue City Science High School nanghawod sa National Science Competition. Gagihimo sila ang ginagdang mo representar sa Pilipinas sa international competition dito sa Amerika. Anong report ni Nico Sereno. Sa City Hall na abtanamo kining mga grade 12 students sa Mandaue City Science High School uban ang ilang mga coaches aron makig-courtesy call sa pipila ka mga opisyales. Nangandam sila sa gikatakda nga paglarga alang sa Estados Unidos sa International Science and Engineering Fair magsugod karong Mayo 11. Duha ka mga estudyante sa eskwelahan ang napilian ug nag-top 8 sa national competition aron mo representar sa Pilipinas. Sa natad sa robotics, ang grade 12 student nga si Carl Gian mi-develop og drone ug AI technology sa pagpalambo sa detection sa crop disease o sakit-sakit sa mga pananom. It's way better than the conventional method of crop management because you will be able to see where the diseases are na. So if you know where the diseases are, you can go there, check it yourself. Then you can administer the insecticide locally, not wasting any resources. It's faster pa. Samtang ang laing estudyante nga si Christian ang potensyal sa pag-develop og biodiesel gikan sa rice bran o darak ang giistudyuhan. Mas maayo kunong mapahimuslan kining maong byproduct. A byproduct na not utilized here in the Philippines, it's just thrown away and discarded. So I wanted to find something to give value to it, so for the farmers to have another economical value. So I converted the rice bran oil into biodiesel. Sa maong eskwelahan, mga usa ka tuig ang pagpangandam nila ug paggiya sa mga estudyante sa lain-lain nga research projects. Malipayon sila nga makaabante sa international competition nga salmutan sa moabot 1,800 ka mga estudyante. These students are selected since grade 7 up to grade 12. So like at least we keep track of their performances, especially in science and research. So as we keep track, we can identify akani siya. This is she's good in this field, he's good in this particular field. Gawa sa duha ka mga tinun-an, may uban pa nga mga research projects sa Mandaue Science High School ang nakaapil og nanghawd gyud sa national competition. Lain-laing pamaagi og expertise sa paggamit sa siyensya alang sa kaayuhan sa tanan. Ako ang category is science innovation man. It's important to help bring new inventions to the market and help ease the struggles of the public. Using science and technology is something like a step forward for humanity. So it's taking like what we learn in the classroom, like science, and then applying it to like real world problems and creating like actual solutions. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Upat ang naangol human duha ka masakinan ang nangatagak sa batuong bahin sa baybayon sa Barangay Malinaw, Garcia, Hernandez, Bohol. Nahitabo kini kagahapon pasado alas 7 sa gabi. Diin naangol ang usa ka driver sa SUV ug usa ka driver sa delivery truck. Lakip na ang duha ka mga pahinante. Matod sa Assistant Investigator sa Garcia Hernandez Police Station, Police Staff Sergeant Renio Pamat, na nagsunod ang motorsiklo, delivery truck, samtang anaa sa wahi ang SUV. Gayong kalit nga may overtake ang SUV sa nagunang delivery truck o motorsiklo. Apan, may gikasugat ang SUV hinungdan nga milihay kini ug nadasmagan ang delivery truck dayon natagak sa pangpang nga gibanabanang adunay gihabugon nga 36 metros. Gikan sa Tagbilaran City ang duha ka masakinan. Paingon unta sa Kandihay ang delivery truck nga nagkarga og mga soft drinks samtang paingon sa Hagna ang SUV. Gidalas na balanan ang mga naangol sa mga insidente. Nahimangno sa kapulisan sa mga motorista ilabi na sa lawom na nga kagabhion. Mag-drive ugat man katubon or katubon ka or naka-inom din di defensive driver. Sa mga nangitag trabaho, adunay pahigayon nga dakong local job fair ug mga adlaw Mayo Jeso sa Kamol sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City. 5,320 ka mga job vacancies ang gitanyag sa 26 ka mga kumpanya. Kamusalmod sa maong job fair nga gipasugdahan sa Peso, Lapu-Lapu City. Dakip sa musalmod sa job fair ang duha ka mga dagkong garments factory sa MEPS 1 human mibalik pagkusog ang garments industry. But sa duha ka mga locators sa MEPS 1 nga ma-hire nila pagbalik kadto mga trabahante nila nga ilan ang nabayran human apektuhan sa gipatuman nga retrenchment o cease of operation. 600 ka mga mananahi ang ilang gipangita samtang usa ka special lane usab ang itagana sa Peso, Lapu-Lapu sa nasoyng job fair alang sa mga graduating students sa Lapu-Lapu City College. Pagpauminto sa financial assistance sa mga senior citizens sa Mandawi City, gidusok nas konseho. Ato sa regular session, giaprobahan nas konseho sa first reading ang gidusong ordinansahon gikan sa tag 8,000 pesos. Patasan ang tinuig nga financial assistance o himuo na nga tag 10,000 pesos. Pamaagi kini sa dakbayan aron sa pag-abag sa mga lolo o lola sa ilang panginahanglanon. Kapuso Primetime King Dingdong Dantes may pirmag bag-ong kontrata uban sa GMA Network Karamadawa. Nitambong sa contract renewal silang GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon, GMA Network President o Chief Executive Officer Gilberto Duavit Jr., GMA Network Executive Vice President o Chief Financial Officer Felipe S. Yalong o GMA Senior Vice President for Programming Talent Management Worldwide and Support Group and President and CEO of GMA Films Attorney Annette Guzon Valdez, GMA Network Senior Vice President and Head sa GMA Integrated News Regional TV Synergy Oliver Victor B. Amoroso o kubang mga opisyal. Mapasalamaton si Guzon kami perma pag-usab si Dingdong o kontrata uban sa GMA. Masaligon si Guzon kapadayon ang magkabot ni Dingdong ang kalampusan isip Kapuso Primetime King. Gipadayag usab ni Dantes sa iyang dakong pasalamat sa mga GMA executives ug sa maayong pong nga ilang gipadayag. Mapasalamaton usab si Dingdong sa mga kauban niya sa production staff sa set, mga crew ug kaubang mga actors ug actress nga iyang nahimamat. Samtang makita ninyo kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button alang sa labing init nga balita gikan sa mga rehiyon tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balita Misda. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon o mas salapad kapag alagad sa nasod. Maayong hapon, mga kapuso.